Ako ang inyong Lolo Paer. At ito naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ano ba, David? Anong araw na? Pero hindi ka pa rin naghanap ng trabaho? 1 linggo na tayo nakatambay dito sa bahay ni Mama. Wala ka man lang bang hiya? Para na panganganak ko. Natatakot akong hindi ko kakayanin ng lahat ng responsibilidad. Sinabi ko naman sa'yo, di ba Claire? Hindi ako sanay sa construction. 1 araw pa lang, masakit na kagad ang buong katawan ko. Siyempre, anong gusto mo? Hindi ka masaktan habang nagtatrabaho? Iniisip mo, kung hindi ka nagpasarap noon, hindi ka maghihirap ngayon. Bakit? Ako lang ba nasarapan? Sa ating dalawa, mas ikaw pa nga dahil nakahiga ka lang naman, di ba? Ganon. Kailangan bang isumbat yan? Wow! Ikaw nagsimula eh. Kung hindi mo kaya, sana hindi mo na sinimulan. Ewan ko sa'yo, katugan. Manahimik kayong dalawa. Diyos ko, pati ba naman yung bagay na yan pinag-aawayan nyo? Mga bata pa kayo. Ikaw, David, lalaki ka. Kaya responsibilidad mo magtrabaho para sa pamilya nyo. At ikaw naman, Claire, alagaan mo yung bata. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang magsusuot ng damit na kita ang pusod mo? Baka makursunadahan pa kayo ng anak nyo. Pasensya na po, Nay Mendez. Ang hirap kasi dyan, sobrang batugan. Tama na. Hindi maganda sa pamamayang madalas na nagsisigawan. Hay, gusto ko sana makahanap siya ng matinong trabaho eh. Dahil natatakot akong hindi ko kakayanin ng lahat ng responsibilidad. Hayaan mo akong dumiskarte ng sarili kong paraan. 3 buwan pa lang na magkasintahan sina Claire at David nang mabuntis si Claire. Itinakwil si David ng kanyang pamilya dahil nabuntis niya si Claire habang nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Si Claire naman ay kinupkup ng kanyang ina sa probinsya. Dahil walang mapuntahan, sumama si David kay Claire sa probinsya. Napag-usapan nila magtrabaho si David para makaipon sa panganganak at sa kanilang magiging anak. Ngunit 1 linggo na ang lumipas, wala pa rin siyang nakikitang trabahong kaya niyang gawin. 1 beses siyang pumasok sa construction, pero hindi niya kinaya ang bigat ng trabaho. Kung tutuusin, kaya naman ni David dahil malusog ang kanyang pangangatawan. Pero dahil sa katamaran at kawalan ng disiplina, hindi niya nagagampanan ang kanyang responsibilidad. Hoy! Gabi na! Bakit nandiyan ka pa sa labas? Nandiyan ba si Aling Mendez sa loob? Oo, nandiyan sa loob. Pasok ka na lang. Ang sungit mo naman. Ano bang ginagawa mo at nandiyan ka pa? Kailan ka pala nakauwi? Nung nakaraang linggo lang. Aba, pinipili mo lang ang sinasagot mo ah. Pasok na nga muna ako. Mamaya na tayo mag-usap. Mukhang may malalim kang iniisip eh. Wala naman. Oo nga, ganyan ang mukha ng walang problema. Sino ba namang taong walang problema? Alam mo naman, delikadong nandito ka sa labas ng ganitong oras. Halika, pumasok na tayo. Magandang gabi po, Aling Mendez. Oh, Gab, nandito ka pala. Ano kailangan mo sa akin? Magpapataos lang po sana ako. 3 araw nang nananakit ang likod ko kahit nahilot na eh. Baka may nakapakan akong nilalang. Pasok! Tabi na, nakadisplay ka pa. Oh, sino po yun? Mula sa loob ng bahay ay narinig ni Aling Mendez na may kausap si Claire, kaya ito napasilip at doon nakita si Gab. Si Gab ay kababata niya. Malapit sila sa isa't isa dahil iilan lang silang bata dito sa buong baryo. Ilang sandali pa ay dumating nang nakasimangot si David at agad na sininghalan si Claire. Nakakabastos man ito, ngunit hindi na lang nagsalita si Claire dahil ayaw niyang mag-away na naman sila. Asawa ni Claire. Siya yung hinihintay ni Claire kanina pa kaya nasa labas ang kausap mo. Kaya naman po pala ganun ang asta niya eh. Hindi man lang nagpaalam sa atin. Hayaan na lang natin, iho. Hindi kasi siya lumaki sa probinsya. Laking Maynila siya at hindi sanay sa mga pamahiin na matatanda at mga simpleng paalala.
Kaya pala ganun umasta si Claire eh. Ang bata pa niya para mag-asawa. Buti po pumayag kayo. Ay nako, kung alam mo lang ang nangyari. Halika na nga, pumasok na ng matawas ka habang nagkukwentuhan tayo. Bakit po? Buntis po ba si Claire? Psst! Huwag kang maingay. Alam mo naman ang mga tao rito sa lugar natin. Ay nako, maaamoy pa rin siya ng mga aswang kung buntis nga talaga siya. Oo, alam ko yan. Pero gumagawa na ako ng mga pangontra. Hindi ko kayang mabuhay sa Maynila kung doon siya manganganak at mananatili habang buntis. Nandito kasi yung pinagkakakitaan ko. Kilalang tatawa si Aling Mendez sa baryo nila. Nanay siya ni Claire. Siya ang nilalapitan ng lahat kapag may mga nararamdamang hindi maganda. Ngunit higit sa kaalaman ng lahat, may lihim na pagtingin si Gab kay Claire. Walang pagkakataon na umamin siya sa kanyang nararamdaman sa dalaga dahil sa Maynila na ito nag-aral. Ngayon, bumalik na siya. Ngunit buntis naman ito at magsisimula na ng sariling pamilya. Lubos ang panghihinayang ni Gab dahil hindi niya nakuha ang pagkakataon na ipahayag ang damdamin niya para kay Claire. Iniwan na ni Claire na nag-uusap ang kanyang ina at kababata niya sa may pintuan at pumasok kasabay na nag-aalborotong si David. Ayoko nakikita ka sa labas ng ganong oras ha. At ayoko na rin nakikipag-usap ka sa kahit na sinong lalaki maliban sa akin. Hinihintay lang naman kita sa labas eh. Pero parang di mo ako pinapansin, David. Natatakot na ako mawala ka. Wala akong pakialam. Pwede ka naman maghintay dito sa loob ng bahay eh. Eh bakit kasi late ka na nakauwi? Malamang, nagtatrabaho ako. Kung gusto mo na nandito lang ako sa tabi mo, eh di sana hindi mo na ako pinagtrabaho. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin eh. Pero sana umuwi ka sa tamang oras. O bakit? Anong tamang oras ba para sa'yo? Kailangan ba palagi kang namimiloso po? Sinasagot lang kita. Kapag hindi kita sinagot, galit ka. Pag sinagot naman kita, ganyan ka. Hindi na kita maintindihan. Nung walang trabaho si David, panay ang away nila sa hapagkainan dahil hindi ito mahanap ng trabaho. Ngayong may trabaho na ay nag-aaway pa din sila sa hapagkainan kaya hindi na makapagpigil si Aling Mendez na umawat. Hindi nyo nagginalang ang hapagkainan. Ikaw, Claire, tama yung sinasabi ng asawa mo. Masama sa buntis ang nasa labas pa ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ikaw naman, David, hanggang anong oras ba yung trabaho mo? Hindi sa nangingialam ako ha. Gusto ko lang mamagitan sa inyong dalawa dahil pareho pa kayo mga bata. Natatapos ang trabaho sa site ng alas 5 ng hapon. Pero hindi naman doon natatapos ang trabaho eh. Minsan may overtime sa opisina para sa mga gamit na kailangan sa site. Ayun naman pala eh. Ayos ba yan, Claire? Sa inyo lang siya maayos makipag-usap. Pagdating sa akin, garapal siya eh. Ano ba? Nasa harap tayo ng pagkain. Hindi ba pwedeng mag-adjust ang ugali mo? Noong pinagbubuntis kita, hindi naman ako ganyan eh. Pasensya na po. Sobra na ang pangambang nararamdaman ni Claire tungkol sa ugali ng kanyang asawa. Nadadagdagan pa ito ng kanyang pagbubuntis. Pasalamat na lang siya na nandyan ang kanyang ina para mamagitan sa kanila. Dahil sa tingin ni Claire na nahihirapan ang asawa niya, naisipan niya maglaba para makatulong sa pag-iipon nila sa kanyang panganganak. Nay, hindi naman po mahirap ang pagbubuntis ko. Pwede kayo maglabada ako? Pwede kayong tumanggap ako ng labada para makatulong kay David sa pag-iipon para sa panganganak ko? Alam mo anak, matalino ka, pero hindi yata pwede ang gusto mo. Sa ngayon, hindi pa halata ang tiyan mo pero alam natin pareho kung anong meron dito sa baryo natin. Nay, matagal na yun. Hindi na siguro yun mauulit ngayon. Hindi ako sigurado sa sinasabi mo. Pero huwag ka na muna magtrabaho. Hayaan mo na lang kami ang mag-ipon para sa panganganak mo. Pero hindi ko na kayang tumambay lang dito eh. Naiisip ko tuloy kung ano-ano tungkol kay David. Sige, magtatanong-tanong ako. Kung sakali, umaga ka lang pwedeng maglaba. Hindi ka pwedeng nakabuka ka kapag lumalampas ng alas 12 dahil maraming lamang lupa ang pwedeng pumasok sa iyo.
Nay naman, hindi na uso yung mga bagay na yan sa panahon ngayon. Makinig ka na lang. Walang masama kung susunod ka sa nakakatanda sa'yo. Opo, nauunawaan ko po. Tulad ng napag-usapan nila, sinunod ni Claire ang payo ng kanyang ina. Naglalabada siya tuwing umaga. Kapag nakaalis na ang kanyang asawa at tinatapos ito bago magtanghalian upang sa hapon ay makapag-asikaso siya ng bahay. Sinisikap niyang labhan ng mga damit, maging ang mga sinuot ng kanyang asawa upang makatulong sa kanilang paghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Malaki ang pasasalamat ni Claire sa mga kakilala ng kanyang ina dahil kusa nilang dinadala ang mga labahan at kinukuha na lamang ang mga ito kapag natuyo. Mano-manong nilalaban ni Claire ang mga damit gamit ang kamay. Minsan ay nasusugatan siya, pero tinitiis ito para sa kanilang pamilya. Mga damit mo pa ba yung nilalaban mo? Kapiraso lang yata. Naku, Nay, hindi po. Kay Ate Nora po ito. Nalaman daw po niya kay Tia Azon na naglalabada ako kaya dinala niya ito rito. Wala daw po kasi siyang oras maglaba eh. Abala daw po sa trabaho. Ganun ba? Mukha kasing galing Maynila yung mga damit na halos kapiraso na lang. Sinabi ko naman po sa inyo, Inay. Asinsado na po dito sa baryo natin. Ikaw lang pong hindi sumasabay. Bakit hindi niyo po subukan, di ba? Ay nako, huwag mo akong hinihikayat sa kanyang bagay. Yang palda mo, itupi mo ng bagay at itakip mo sa hita mo. Huwag ka masyadong bumuka ka dyan. Baka mamaya may nilalang na hindi mo nakikita ang pumasok dyan. Opo, sige po. Siya nga pala. Sabi ni Aling Rosa, hapon ka na daw naligo kahapon. Amoy na amoy ka daw ng mga aswang kagabi. Kitnay, aswang po ba si Aling Rosa? Diyos ko kang bata ka. Sa tingin mo ba kung aswang si Aling Rosa tatanda siya ng ganyan? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo at sabihin nila na nakakalat tayo ng chismis. Nagtatanong lang naman ako eh. Hindi ko naman sinabing ganun yun. Basta makinig ka na lang. Kung hindi mo matatapos yan ngayon, bukas mo na lang ituloy. Hindi ka pwedeng abutan ng kung anumang oras. Tandaan mo ang bilin ko sa'yo ha. Opo. Maligo ka na rin. Huwag na huwag kang maliligo ng hapon. Baka magulat ako lumilipad ka na rin. Pitnay, nagiging manananggal ba ang buntis na naliligo sa hapon? Sinabi nang huwag mong sasabing buntis ka eh. Diyos ko ka naman, Claire. Bakit nga po? Nalaman ng pamilyang aswang na may buntis dito sa bahay. Sigurado akong pagpipiesta nila ang bahay natin. Kaya ikaw manahimik ka. Huwag mong ipagmalaki ang bagay na yan. Oo na po, naiintindihan ko na po. May isa akong pasyente pupuntahan ha. Ang bilin ko ay palagi mong pagkakatandaan. Opo, naiintindihan ko na po. Isang dekada na rin ang usap-usapan sa lugar nila Claire ang tungkol sa isang manananggal na gumagala upang manguha ng mga buntis. Maraming buntis na ang nawawala at hindi na nakikita ng kahit sino. Bagaman maraming nagbago at hindi na masyadong may nawawala, pinaniniwalaan pa rin ito ng ina ni Claire at ng ilang matatanda sa lugar. Kahit hindi naniniwala si Claire, wala siyang magawa kundi pakinggan ang mga payo ng kanyang ina. Ang poso na pinaglalaban ni Claire ay hindi kalayuan sa kanilang bahay. At madalas itong daanan ng mga tao kaya't hindi siya natatakot na mag-isa. Oh, bakit ikaw naglalaba? Akala ko buntis ka. Nabuntis ako, hindi ako nalumpo, no? Napakasungit mo talaga. Mas lalo pang dumoble ngayong buntis ka na. Sige na, ako na magbobomba. Magbanlaw ka na. Hindi na. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Alam kong hindi mo kailangan. Pero gusto ko. Gusto ko rin makakwentuhan ka habang wala ang asawa mo. Alam ko namang magagalit yung kapag nakita tayo nag-uusap eh. Alam mo naman pala eh. Di umalis ka na. Wala naman siya eh. Hindi ba tayo pwede mag-usap man lang? Ang kulit mo din, no? Ikaw kasi, tag Maynila ka lang. Nakalimutan mo nang may kaibigan ka dito. Hindi ko naman nakalimutan.
Sadyang may mga bagay lang na kailangan nating iwasan para hindi magsimula ng sunog. Ibig mo bang sabihin gulo? Bakit? Pinagsisilosan ba ako ng iyong asawa? Dami mong tanong. Siyempre kinukumusta kita. Ano yung damit? Sa'yo ba yan? Napaka-sexy mo naman. Bastos! Joke lang. Kanino ba kasing damit yan? Kay Ate Nora. Sa kanya pala. Kaya naman pala kapiraso lang Akala ko naman ganyan ang sinusot mo sa tuwing kayo lang ng asawa mo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Bakit pala ikaw naglalaban ng damit ni Ate Nora? Tumatanggap ako ng labada para naman makaipon kami kagad. Hindi ba sumasapat ang pera na inaabot sa'yo ng asawa mo? Nakakaipon naman, pero gusto kong kumita ng sarili kong pera para mas mabilis kami makaipon. Gusto ko din kasing nakabukod na kaming dalawa. Nahiya na kasi ako kay inay dahil hindi na nga nakapagtapos. Nagdagdag pa ng palamunin sa kanya. Uy, grabe ka naman. Hindi naman ganun si Aling Mendez, no? Mahal na mahal ka niya, kung alam mo lang. Ay mabuti naman. Ayoko nang mapapasama ang bata sa sinapupunan mo. Nag-iisang anak ni Aling Mendez si Claire, kaya't mahal na mahal niya ito. Nagsumikap si Aling Mendez magtrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang anak at makapag-aral sa Maynila. Ngunit nabuntis ito ng isang batugang binata, si David. Wala kasing trabaho si David noong nabuntis niya si Claire. Araw-araw, naglalabas si Claire sa poso. At palaging nandyan si Gab para tumulong. Palaging nandyan si Gab para tumulong kahit palaging masungit si Claire. Nag-aaral pa si Gab, kaya't hapon pa ang oras ng pasok niya sa paaralan. Kahit pagod na pagod si Claire sa mga gawain, mas gusto niyang abala siya kaysa isipin ang mga ginagawa ng asawa niyang si David, na madalas ay gabi na kung umuwi at minsan ay lasing pa. Ang aga mong palagi natutulog Wala ka malang oras para asikasuhin ako? Buntis ako, hindi ba? Alam nga namang magpuyat pa ako at hintayin ka sa ginagawa mo. Buntis ka, hindi lumpo. Kaya mo akong pagsilbihan, no? Gasino na yung hainan mo man lang ako na makakain. Kung hindi ako pagod, makapaghainan kita. Pero pagod talaga ako Saan ka napapagod? Sa panlalalaki mo? Kaya ba palagi mong kausap yung Gab na yon? Diyos ko naman, David. Nasa bahay na nga lang ako Pagbibintangan mo pa? Ikaw na nga itong hindi umuwi sa tamang oras. Palaging late. Ngayon naman ako pagbibintangan mo. Galing mo Habang nag-uusap sila ay may malakas na kalabog silang narinig. Lahat sila ay nabigla sa lakas nito. Lumabas na din si Aling Mendez sa sarili niyang kwarto. Yun, saan galing yung malakas na kalabog na yun? Anong nangyari? Nagbabatuhan na ba kayong dalawa? Hindi po, Nay. Hindi po dito galing ang kalabog. Hindi? Dito siya bumagsak, anak. David, kumuha ka ng asin at itak. Lagay mo bawat bintana at pintuan. Oh, ano tinitingin-tingin mo? Kilos na! Nangyayari? Yan ang nga ba sinasabi ko Hindi ba pinagsabihan na kita? Bakit hindi ka kasi sumusunod? Ano po yun, Nay? Natatakot na po ako. Ay nako, manahimik ka. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Sinasabi ko sa iyo huwag na huwag kang maliligo sa hapon. Ay amoy na amoy nila ang buntis na katulad mo. Mababango ka sa kanila, Claire. Tapos na po. Nalagyan ko na po lahat ng pinalalagyan nyo. Mabuti naman. Magbalat ka ng bawang, gawin mong pulseras. Yung matitira, dikdikin mo at ilagay sa isang kapirasong damit. Tahiin mo at ilagay nyo sa bulsa nyong dalawa. Ngayon, kilala na nila kung sino ang buntis dito sa baryo natin. Sigurado kung hahanap sila ng paraan para mapalapit sa iyo, anak. Kaya ikaw, Claire, huwag kang tatanggap ng labada sa hindi natin kilala, ha? Anong labada? Anong sinasabi niyo, Inay Mendez? Yang si Claire, nakiusap sa akin kung pwede daw ba siyang maglabada para mabilis kayong makaipong mag-asawa. Wala naman ako nagawa kundi ang pumayag dahil gusto niya at kaya pa niya.
Sa umaga lang naman siya naglalaba at hindi umaabot ng hapon. Kaya naman, punyemas! Gumagawa talaga siya ng ingay para lumabas tayo at mawala ng atensyon kay Claire. Paano kung ako na lang po ang lumabas? Babatayin ko na lang po sila. Hindi mo sila kaya. Baka mapahamak ka lang kung gagawin mo yan. Anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon, matulog tayo ng katabi si Claire. Ang lahat ng billing ko, gawin mo. Dapat may bikis ng bawang si Claire. Minsan, meron silang paraan para makapasok kay Claire nang hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin maglagay ng mga pangontra sa buong katawan niya. Kahit nahihirapang huminga si Claire dahil sa iba't ibang amoy ng bawang, wala siyang magawa. Hindi niya pwedeng pabayaan ang sarili niya at ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Halos hindi na makapagsalita si Claire dahil sa takot. At nahihirapan na rin siyang huminga dahil sa kaba. Patuloy ang pag-iingay sa bubong nila. Minsan ay parang tunog ng pusa na naglalampungan. Ngunit alam ni Mendez na hindi ito basta pusa. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin tumitigil ang ingay at ang nilalang na pabalik-balik sa bubong nila. Ang bahay nila Claire ay hindi gawa sa yero. Pawid ang bubong at pinagtagpi-tagping kawayan ng dingding. Kahit may makapal na plywood sa loob, alam ni Mendez na hindi sapat yun para pigilan ng nilalang kung talagang pipilitin itong buksan ang bubong. Pagsikat ng araw, agad naglagay si Aling Mendez ng tinik ng kalamansi sa ibabaw ng bubong at maagang ginising si David para itali ito na matibay. Ang akala ng mga kapitbahay ay nag-aayos lang si David ng bubong. Pero hindi nila alam na naglalagay na siya ng pangontra. David! Hindi ka ba papasok ngayon? Hindi ako sigurado. Pero susubukan ko makapasok agad pagkatapos nito. Kailangan lang kasi. Ikaw Nora, anong ginagawa mo dito? Kukunin ko lang yung mga damit sa asawa mo. Nasaan na ba siya? Nandyan lang sa loob. Gusto mo ako na tumawag? Ay kung hindi naman abala sa'yo. Ate Nora! Claire, kumusta ka? Kumusta ang tiyan mo? Po? Huwag ibig niya sabihin. Ang ibig ko sabihin, kumusta ang tiyan mo? Sabi kasi ni David nag-LBM ka. Kaya siya na sana ang kukuha ng damit na pinalaban ko sa'yo. Magkakilala po pala kayo? Oo naman. Hindi ba niya naikwento sa'yo na sa iisang workplace lang ang trabaho namin? Ako ang engineer nila sa ginagawa nila. Under ko si David. Hindi niya nga nakwento sa akin. Yung mga damit mo, hindi pa tuyo ang iba eh. Ang tuyo na, tinupi ko na. Ipapadala ko na lang siguro kay David sa bahay mo mamaya. O sige. Pwede nga yan. Alam mo ang bahay ni Ate Nora? Hindi eh. Saan nga ulit ang bahay nyo? Pakilagay na lang sa kotse ngayon kung okay na. Sige, kukunin ko na. Hindi alam ni Claire pero may nararamdaman siyang kakaiba sa dalawa. Pakiramdam niya ay may kung anong tinatago sa kanya. Hindi niya lang mahinuha kung ano ba talaga yon. Inabot niya kay David ang damit at nag-abot na kaagad ng bayad si Ate Nora. May binigay pa itong gatas na mabuti raw sa sumasakit ang tiyan. Inamoy pa nga niya ito, ngunit amoy gatas na parang bagong harvest lang sa farm. Hindi na muna tumanggap ng labahin si Claire dahil sumama ang pakiramdam niya. Hindi kasi siya nakatulog ng maayos. Halos magdamag silang gising mag-ina. Nagulat din siya na alam ni Ate Nora na masama ang pakiramdam nito. Nandyan na naman sila. Hindi na sila tinatabla ng tinik ng kalamansi. Paano ba natin sila itataboy? Gusto ko na pong matulog eh. Sobrang sama na ng pakiramdam ko, inay. Maghapon akong inaantok. Bukas, makikitulog tayo kila Aling Rose. Bakit naman po doon? Hindi naman po natin siya kilala. Kaibigan ko siya. Nandyan lang ang bahay nila. Pangalawang bahay mula rito. Kuhain mo ito. Ibato mo sa bubong. Ha? Asin? May bulong ang asin na yan para lumaya sila. Ibato mo ng madalian, ha? Tapos pumasok ka kaagad.
Sana umalis na sila kaagad. Nay, wala na ba tayong ibang magagawa? Kung sa Maynila na lang talaga ako tumira. Sigurado kung hindi na sila titigil lalo na kung lumalaki na ang tiyan ko eh. Hindi ako papayag. Hindi ko hayaang ibang tao mag-alaga sa iyo. Isa pa, hindi naman ako pwedeng sumama doon dahil nandito ang trabaho ko. Hindi napansin ni Claire ang paglabas ni David kaya nang pumasok ito sa loob ng bahay ay hingal na hingal. Dama ang takot sa mga mata nito. May kung anong ibon na lumipad. Sobrang laki niya. Sila yon. Nagkakatawang hayop sila. Depende sa gusto nila. Iwasan nyo ding humawak ng cute na aso o kahit pusa. Natamaan mo ba? Hindi ako sigurado, inay siguro naman. Baka pwede na rin tayo matulog. Dito na lang ulit kayo matulog, kayong dalawa. May kumakatok po. Ha? Anong sinasabi mo? May nag-iingay sa labas. May naririnig akong iyak ng mga bata. May kumakatok din sa pintuan. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ay, David, saan ka pupunta? Ay, Diyos ko naman yung batang yan, no? Gumagawa talaga na ikakasama niya eh. Naglakad si David palabas at inikot ang paligid ng bahay. Hindi alintana ang mga babala. Pagod at puyat, gusto na lang niyang matapos ang gabing yon. Habang hinahanap ni David ang pinanggagalingan ng ingay, naramdaman ni Claire ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Dahilan para mapaiyak siya sa kaba. Dahil sa pag-aalala, lumabas si Aling Mendez para tawagin si David. Nang bumalik sila sa loob ng bahay, nakita nilang nawalan na ng malay si Claire. Ang kaba sa dibdib ni Mendez ay halos umabot sa kanyang lalamunan. Alam niyang hindi ito simpleng pangyayari. Kailangan nilang kumilos kaagad. Tumawag ka na, Kumadrona. Kailangan nating madala si Claire bago lumala ang sitwasyon. Pero paano po at saan? Wala po akong kakilala nun dito, Nay. Saan ko siya hanapin? Bantayan mo na mabuti si Claire. Pupuntahan ko si Aling Rose para sa tulong. Ano pong gagawin ko dito habang wala kayo? Ba, malamang bantayan mo siya. Siguraduhin mong hindi siya mababalian ng hininga. Bantayan mo ang tiyan niya. Baka may mangyari. Pero po... Diyos ko naman, David! Kalalaki mong tao! Bakit ka umiihi sa short mo? Sobrang takot! Duwag ka ba? Hindi ko lang po napigilan. Kanina pa kasi ako naiihi sa takot eh. Ang panghi! Ayusin mo muna sarili mo. Alam nga namang magpatawag ko ng mga tao para tulungan si Claire tapos makikita nilang ganyan ka. Bilisan mo! Mag-ayos ka! Si David, kahit nanginginig pa sa takot, ay pilit inipon ng natitirang lakas ng loob. Nagmamadali siyang nagbihis at bumalik sa tabi ni Claire. Hindi malaman ni Aling Mendez kung matatawa o maiiyak siya dahil sa sitwasyon ng kanyang manugang, si David. Samantalang ang anak niyang si Claire ay nakahiga at bigla na lamang nakatulog sa hindi malamang dahilan. Kailangan nilang humingi ng tulong. Ngunit iniisip ni Aling Mendez na baka sila pag-usapan ng buong barangay dahil sa kinikilos ni David. Nang matapos magbihis si David, nagmadali si Aling Mendez na maglakad patungo kay Aling Rose, ang kumadrona, upang matingnan si Claire. Walang malay pa din si Claire hanggang sa umuwi sila sa kanilang bahay. Matandang kumadrona na si Aling Rose kaya hindi sigurado kung tama ang tingin nito. Nampulsuan nila si Claire at ang bata sa kaniyang sinapupunan, mukhang maayos naman ang kalagayan nito. Ayon kay Aling Rose, nakatulog lang si Claire dahil sa gatas na nainom niya. Si Aling Rose ay kumadrona pero matagal na itong hindi nagpapaanak. Si Mang Arnold na lamang ang natitira na dumatayo sa ibang baryo kaya papatingnan pa itong muli. Kinabukasan, normal silang kumilos. Tulad ng dati, aalis papuntang trabaho si David at ganun din si Aling Mendez. Maiiwang mag-isa si Claire. Pagkatapos ng ilang oras, dumating si Gab at napansin ang hindi pa natapos na mga labahin. Ilang araw ka nang hindi naglalaba dito ah. Anong nangyari sa'yo? Nagkasakit lang ako. Ganun ba? Dapat hindi ka muna nagtatrabaho ngayon.
Sana hindi ka na tumanggap ng labahin. Baka mabinat ka. Hindi ko kasi matanggihan eh. Binibigyan niya kasi ako ng masarap at sariwang gatas ng baka. Nakakaya naman dahil malaki ang naitulong niya sa akin. Alam mo, maupo ka muna dyan. Ako na muna magbabanlaw. Mukha ka pang maputlat, kailangan mo ng pahinga eh. Wag na, kaunti na lang naman to eh. Masayang nagkakamustahan ng dating makababata nang biglang dumating si Aling Mendez. Agad namang bumati si Gab at nagmano si Claire kahit may sabon pa ang kamay. Gab, sakto nandito ka. Nasaan ba yung tiyuhin mo? Ano pong kailangan nyo kay Tio Arnold? Nasa bayan po siya ngayon eh. Gusto ko kasing matingnan niya si Claire. Madami kasing nilalang na naglilibot sa paligid. At gusto naming masiguradong nasa maayos na kalagayan ng bata. Ganun po ba? O sige, sasabihan ko si Tio pagdating niya. Para matingnan si Claire. Mag-iilang buwan na po pala si Claire. Mag-aapat na. Nako, kailangan talaga niya magdoble ingat. Sa ganitong buwan, delikado na. Hindi na siya basta dugo. Pero hindi pa rin siya sobrang kapal. Pamangkin ka nga ni Arnold. Ang dami mong alam pagdating sa ganyang bagay. Ano ba naman kayo? Ako ang ginawang katulong ni Tio Arnold tuwing may ipapanganak siya eh. Oo nga. Sayang. Bihira na kasi mga nanganganak dito sa baryo natin. Palagi na lang dumadayo si Arnold sa ibang barangay. Hindi ko nga po alam kung bakit marami na rin natatakot magbuntis at manganak dito sa atin eh. Sinabi ko na rin yan kay nanay. Halos lahat ng tao dito matatanda na. Ilan na lang tayo mga bata. Tayo lang ang mga nakaligtas sa mga pananakot at amoy ng aswang eh. Hay, bunganga mo. Sinabi ko naman sa'yo na delikado ang mga salita na ganyan. May tenga ang lupa, may bibig ang hangin. Hindi natin alam kung may nakakarinig sa atin sa malayo. Tama na yung ganyang kwentuhan. Opo. At sasabihan ko kagad si Tio Arnold pagdating niya. Naglakad na palayo si Aling Mendez habang naiwan sina Claire at Gab na nakangiti. Natatawa na lang sila sa mga pamahiin ng mga matatanda sa kanilang baryo. Minsan, mahirap sundin. Pero kailangan. Marami silang kailangang isaalang-alang sa buhay. Si Arnold naman, isang sikat na manghihilot at kumadrona sa kanilang lugar. Siya ang dating nagpapaanak ng mga buntis sa baryo noon. Ngunit hindi si Arnold ang nagpaanak kay Claire dahil mismong ama niya ang nag-asikaso sa kanyang ina. Itinago kasi ang pagbubuntis at panganganak ni Aling Mendez dahil sa mga pamahiin. Kaya't sinisigurado niyang magiging maingat din sila kay Claire. Laganap din ng mga panahong yun ang mga aswang na kumikitil ng buhay ng mga bata na nasa sinapupunan pa lamang. Ang aswang na ito ay kumakain ng bata sa pamamagitan ng kakaibang ritual at hilot. Nako, delikado ang posisyon ng bata. Nahihirapan ka ba magbuntis? May nagpapahirap ba sa'yo? Hindi siya nasa tamang pwesto eh oh. Masyadong mababa ang lagay ng apo mo, Mendez. Mababa ang matres ni Claire. Ano pong maaari namin gawin? Kaunting kilos pa at maaaring malagay na siya sa alanganin. Kailangan ko siyang mahilot para maitaas ang matres niya. Maraming salamat. Lagi kong ipapatingin si Claire sa iyo. Hindi sapat ang kaalaman ko para ilagay siya sa ayos. Walang problema. Hihilutin ko siya para umayos din ang posisyon ng bata. Hindi po ba delikado ang hilot sa buntis? Lagi ka kasing nasa Maynila, Otoy. Doon, bawal ang mga katulad naming hilot. Doon, mga doktor ang masusunod. Kung ayaw mong tulungan ko ang asawa mo, nasa sayo yan. Kung ako sayo, ibalik mo na lang sa Maynila ang mag-ina mo. Kung doon ka pa rin naniniwala. Hindi ko ipapahamak ang anak ko. Kung wala kang tiwala kay Arnold, maniwala ka na lang sa akin. Hindi ko ilalagay sa alanganin ng sarili kong anak. Maniwala na lang tayo sa kanila. Sila ang may sapat na kaalaman. Hinawakan ni Claire ang kamay ni David para pakalmahin siya. Gusto pa sana niya magsalita, pero pinigilan siya ni Claire.
Natatakot siyang mawala ang kanilang anak at alam niyang walang may dudulot na mabuti ang pagtutol. Sumunod na lang sina Claire at David dahil bata pa sila at kulang sa kaalaman. Simula nang matingnan ni Arnold si Claire, halos wala nang nagpaparamdam. Ang hilot din na ginagawa nito ay nagbibigay ng lunas sa kanya. Hindi na rin nakakaramdam si Claire ng kakaibang bagay tuwing gabi at nakakatulog na sila na maayos. Bukod sa paminsan-minsang pananakit ng puso ni Claire, wala na siyang ibang nararamdaman. Tumigil na rin siya sa pagtanggap ng labada dahil ayaw na ni David. Natatapakan daw ang ego nito dahil sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa trabaho niya. Madalas pa rin umuwi si David ng gabi na. Tulad ng dati at ganoon din si Aling Mendez na tumatanggap na ngayon ng tawas at hilot sa malalayong lugar. Kaya't madalas mag-isa si Claire sa bahay. Umuwi ka na maaga mamaya ha. Walang kasama si Claire. Baka gabihin ako ng todo. O madaling araw na ako makauwi. May trabaho lang ako sa kabilang barangay. 2 barangay ang layo rito. Ligtas naman kayo dito sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, sigurado makakauwi ka agad ako. Hindi ka ba pwedeng umuwi na maaga? Ganun ang oras ng trabaho ko eh. Bakit sila nakakauwi ng alas 5? Sila yun, hindi ako. Pero pareho kayo ng pinagtatrabahuan. Hindi kasi sila nag-OT. Ako, pati trabaho sa opisina, ginagawa ko. Bakit? Hindi ba pwedeng hindi ka muna mag-OT kahit ngayon lang? Diyos ko naman, Claire. Maayos ka naman dito kahit nasa trabaho kami. Minsan lang. Alam mo naman delikado tuwing gumagabi. Nagpapaniwala ka kasi sa ganyan eh. Kaya kay naaswang eh. Diyos ko, mga bata nga naman. May trabaho ako, wag na kayo magtalo. Umuwi ka kagad pagkatapos ng trabaho mo. At ikaw Claire, tandaan mo ang mga bilin ko ha. Ayokong nagsisigawan na naman kayong dalawa dito. O sige po, mauna na po ako. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ibang nangyari sa buhay ni Claire at David kundi ang mag-away. Kahit sa maliit na bagay, nagagalit si David na hindi matanggap ni Claire. Nandito palagi si Aling Mendez para suwayin silang dalawa. Tinatanggap na lang ni Claire ang lahat. Kahit napapadalas ang pag-iisip niya sa mga dahilan ni David, maagang nakatulog si Claire at hindi na siya naghintay pa sa asawa niya dahil tinamaan na siya ng antok. Hindi na niya malaman kung anong oras na. Ngunit mukhang wala pa rin siyang kasama dahil wala pang katabi. Babangon na sana siya, ngunit biglang may tumama sa tiyan niya at nanakit ito ng sobra. Napasigaw si Claire ng malakas at napahiga. Ngunit mukhang walang nakarinig sa kanya. Napapikit siya sa sakit nang dumilat ay may naaninag na bulto ng tao. Inabot niya ang mukha nito. Ngunit mukhang walang balak tulungan siya ng babaeng nasa harapan niya. Tulong! Sakit! Claire! Nora! Ano ginagawa mo dito? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang mawala ang bata sa sinapupunan niya para maging malaya ka ulit? Hindi ba? Oo, pero hindi ko sinabing, hindi kita inutusang gawin yan. Isa pa, paano mo nagawa yan? Anong kuko yan? Bakit napakahaba? Anong uri ka ng nilalang, Nora? Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan, David. Tinutupad ko lang ang gusto mo. Hindi ba gusto mong magsama tayo dahil hindi ako pabigat na babae? Walang nanay na sumisita at nanenermon sa atin? Pero hindi ko sinabing pumatay ka ng tao. Sinabi ko lahat yon kasi akala ko tao ka. Pero hindi ka tao. Pinatay mo ang anak ko. Magbabayad ka. Sinunod ko lang ang gusto mo. Ikaw ang pumatay sa anak mo. Demonyo ka. Hayop ka. Hindi mo na kailangan magalit, David. Ayos na ang lahat. Pwede na tayo magsamang dalawa. Hindi. Hindi ako sasama sa isang mamamatay tao at halimaw. Halimaw ka. Hindi ako halimaw. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ba mahal na mahal mo ako at tanda mong iwan si Claire? Hindi ko sinabi lahat ng yan. Wala ka nang magagawa. Tapos na ang lahat. Kahit sobrang sakit ng nararamdaman ni Claire, nanatili siyang gising
Pakiramdam niya ay maubusan siya ng dugo dahil sunod-sunod ang pagdaloy nito na naramdaman niya sa pagitan ng kanyang mga paa. Hindi niya magawang sumigaw dahil sunod-sunod ang pag-iyak na ginagawa niya. Naririnig niya ang usapan ni David at ni Nora na parabang may relasyon silang dalawa. Bukod sa usapan nilang wala na ang anak ni Claire sa tiyan niya, ang katotohanan na gusto palang mawala ng kanyang asawang kanilang anak ay sobrang durog na durog si Claire. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya kayang bumangon. Narinig niya ang malalakas na kalabog na parang may nag-aaway sa harapan niya. May humihiyaw sa sakit at meron namang sumisigaw para pasukuin si David. May kung anong bagay pa ang tumatama sa kanya. Halatang sobrang lala ng sitwasyon. Nawalan ng malay si Claire. Nagising siya sa isang hindi pamilyar na silid. Doon niya nakita ang kanyang ina na abala sa pagdikdik ng kung anong bagay. Nay! Nay! Anak ko! Tama ang sinabi ni Arnold. Mahina ang kapit ng bata kaya bumitaw siya habang natutulog ka. Hindi, Nay. Pinatay siya. Pinatay siya ni Ate Nora. Anong sinabi mo? Kasi nga ako kagabi habang unti-unti lumalabas ang dugo sa akin. May kung anong ginawa siya sa tiyan ko. Dahilan para lumabas ito. Kaya nagdugo ako ng sobra. May relasyon sila ni David. Sa sobrang sakit ay nawalan ako ng malay. Kaya hindi ko nakita ang lahat bago ako nakarating sa bahay na ito. Anak, nauunawaan kong nagagalit ka. Naintindihan kong hindi maganda ang naging pagbubuntis mo. Pero hindi mo kailangang pagbintangan ng taong tumutulong sa iyo. Siya ang nagdadala ng gatas para makatulog ka. Dinalan ka rin niya ng mga prutas. Si David ang naglilinis sa iyo habang wala kang malay at naliligo sa sariling dugo. Hindi mo kailangang magbintang. Hindi lang siguro talaga para sa iyong bata na dinadala mo. Hindi ako nananaginip. Napanaginipan at nakita ng dalawang mata ko. Kaya nga 'di ba, sira-sira ang ating pamamahay dahil nagpang-abot silang dalawa doon. Nagkaroon ng malaking gulo sa pamamahay natin. Kaya nga nandito ako, 'di ba? Nasa bahay ka ni Arnold. Mas madali kanyang matitingnan kung nandito ka. Bukod sa mga nalipad ng hangin, walang kahit na anong sira ang pamamahay natin. May habagat kasi kahapon na dumaan. Kaya sobrang lakas ng hangin ang dumaan. Pero hindi naman nasira ang bahay natin. Nasa maayos pa din yon. Nay, aswang si Ate Nora. Siya. Inaswang niya ako para masolo si David. May relasyon sila, Nay. Totoo ba yung sinasabi mo? Wala akong dahilan para magsinungaling. Magiganti ako. Papalakas ako at ipapakita ko sa kanila kung ano at sino ang kinakalaban nila. Huminahon ka. Hindi basta-basta ang binibintang mo. Wala akong pakialam. Ngayong kinuha nila ang anak ko, buhay din nila ang magiging kabayaran nito. Anak, nakunan ka. Hindi nila kinuha. Hindi ako naniniwala. Sigurado kung may ginawa siya kung bakit nanakit ang tiyan ko at dinugo ako. Sige nga, Nay. Kung dinugo ako, sana ubos na ang dugo ko ngayon. Dahil hindi niyo ako dinala sa ospital. Nang makita ka ni David na duguan, agad siyang humingi ng tulong. Si Arnold ang nagpatigil ng pagdurugo mo. Malayo ang bayan dito kung saan ang ospital kaya walang nakapagdala sa iyo ron. Madaling araw na akong umuwi at nandito ka na ng datnan ko. Malayo ang bayan kung nasaan ang ospital. Hindi na maalala ni Claire ang nangyari kung paano siya napunta sa bahay ni Mang Arnold. Matalim ang tingin ni Claire sa kawalan. Halos hindi na niya maramdaman ang sakit ng sugat sa pagitan ng kanyang hita. Sa wari niya ay dahil sa kalmot ni Nora. Sigurado si Claire na sinaid ni Nora ang tumutulong dugo sa kanya. Wala na rin siyang nararamdamang awa. Sa isip niya, nag-iisip siya kung papaano niya masasaktan at mapapatay si Nora. Si Nora na gumagawa ng hindi maganda sa kanya at sumulot sa asawa niya. Linano nilang mag-ina ang lahat. Hinanap nila mga bagay na makakatulong sa kanya at ang mga halamang gamot na alam ni Aling Mendez. Tulad ng gusto ni Aling Mendez, hindi nila ito sinabi kay David. Pumakto silang dalawa ayon sa gusto ni David. Kahit sukang-suka si Claire na makasama si David,
wala siyang ibang magawa dahil pakiramdam niya ay magagamit niya si David sa paghiganting gagawin niya. Minsan, humahalik ito sa kanya pero umiiwas siya. Kahit may pagtataka sa isip ni David, hindi na lang ito kumibo na parabang nauunawaan niya kung bakit ganoon makitungo si Claire sa kanya. Naging tahimik din ang kanilang pamamahay mula nang mawala ang bata sa sinapupunan ni Claire. Ngunit araw-araw siyang umiiyak dahil pinangarap niyang magkaroon ng kapatid at akala niya ang anak niya ang sagot ng Panginoon sa hiling niyang yon. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Parang sinisisi mo kong nawala ang anak natin ah. Hindi ko kasalanan. Kasalanan mong hindi mo inalagaan ang iyong sarili. Talaga ba, David? Kasalanan ko nga ba? Alam nga naman kasalanan ko. Ako ba ang may dala ng katawan mo? Hindi ko alam. Siguro nga tama ka. Ano ba? Ganyan ka na lang ba palagi? Kit, gusto mo. Ewan ko sa'yo. Hindi ka na ang Claire na kilala ko. Dahil pinatay mo siya. Anong pinagsasabi mo? Pinatay mo na ang dating Claire. Hayaan mo siya. Huwag ka na munang makipagtalo. May ganyan talagang tao na kapag nakukunan ng anak ay nawawala sa tamang pag-iisip. Hahanap sila ng masisisi at dapat habaan mo ang pasensya mo. Sa bunganga nila, iba ang sinisisi nila. Pero sa isip at puso nila, sila ang may kasalanan. Kaya mas palawakin pa natin ang pasensya sa mga katulad nila. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Walang nagawa si David kundi unawain na lang ang sitwasyon ni Claire. Nagpalakas si Claire. Inayos niya ang kanyang kalusugan at pangangatawan. Tuwing wala si David, kumikilos siya sa likod ng bahay para pabilisin at masanay sa pakikipaglaban. Naghanap din siya ng mga paraan para matalo ang katulad ni Nora na aswang. Oh, ano nangyari sa'yo? Tumakbo ka ba? Mukhang pagod na pagod ka. Pinabawi ko lang ang katawan ko. Medyo tumaba kasi ako eh. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa'yo. Naging abala kasi ako sa pag-aaral eh. Alam mo naman, college life. Ayos lang. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Nasa maayos naman ako. Eh mabuti naman. O anong balak mo ngayon? Babalik na ba kayo ng asawa mo sa Maynila? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral? Hindi ko pa alam. Sa ngayon, siguro magpapalakas muna ako. Siya nga pala, may tanong ako. Hindi ba patagal ka na dito? Saan? Dito sa baryo natin? Siyempre, makababata tayo at pareho tayong dito lumaki. Ikaw lang ang lumayo para doon mag-aral. Ilang kabataan na lang kaya ang natitira dito? Ang hirap kasi maglakad mula dito hanggang sa kabilang baryo eh. Doon sa Maynila, ilang hakbang lang eskwelahan na. Ano ka ba? Siyempre, uso na tricycle dito. Ay, oo nga. Pero huli na. Nakakuha din ako ng scholarship doon eh. Kaya hindi nahirapan si inay na paaralin ako. Sadyang lumandi lang ako na maaga. Eh, ganyan talaga. Nagmamahal ka kasi. Siya nga pala. Minsan ka na bang inaswang dito? Uy, grabe ka naman. Pabigla-bigla ka magtanong. Para ka din si Aling Mendez eh. Nung isang araw, kinulam ako. Ngayon naman, inaswang. Bakit? Naniniwala ka ba sa kanila? Actually, hindi pa naman. Sadyang nagtataka lang ako. Sabi kasi ni nanay, ang mga tao dito takot mag-anak at magbuntis dahil sa mga aswang na nakapaligid sa ating baryo. Ang iba pa nga dito mismo nakatira. Eh, totoo naman yan. Ganyan din na sinasabi ni Tio Arnold kapag tinatanong ko kung bakit wala na masyadong ipinapanganak dito sa baryo natin. Halimaw sila, no? Sino? Yung mga hindi nanganganak? Gaga. Siyempre yung aswang. Bakit hindi silang magbuntis at kainin ng sarili nilang anak kaysa nangunguha sila ng iba? Eh, ang nasa isip kasi nila, ang mga hayop tulad ng manok at karne ng baboy ay nilikha para kainin ng tao. At sila naman ay nilikha para kumain ng tao. Talaga? Paano mo naman nalaman ang bagay na yan? Aswang ka ba? Malamang hindi. Ano ka ba naman? Kababata mo ko, no? Kahit na. Meron ng inosenteng tingnan pero halimaw pala. Ano? Sino naman yan? Wala. Wala akong sinabi. O sige, una na pala ako.
Ang daya nito. Sige na, mag-iingat ka ha. Tawagin mo ako pag inaswang ka. Desidido si Claire sa balak niya. Puno ng galit ang puso niya. Gusto niyang ubusin ang lahat ng aswang na masasagupa niya. Gusto niyang mawala ang mga ito upang walang mabiktima pang iba. Gamit ang mga pilak na kanyang pinabili sa ina, pinag-aralan niya kung paano ito huhulmahin bilang isang patalim. Gumawa din siya ng isang kwintas at porselas bilang proteksyon nila. Ang kwintas ay gawa sa matibay na tela kung saan ay binalot niya yun ng tuyong dahon ng kalamansi at tinik. Meron paniniwala ng kakayahang mabisang pangtaboy ng aswang ay ang kalamansi, ang bunga nito o maging dahon nito. Ang porselas naman ay gawa sa pinatuyong tinik ng kalamansi. Wala na sa isip niya si David dahil sukdulan ang galit niya dito. Pakiramdam niya, hindi lang anak niya ang namatay, kundi pati ang buong pagkatao niya ay pinatay din ng tinuturing niyang asawa. Mahal na mahal niya si David, kaya nga kahit bago pa lamang sila noon ay ibinigay na niya ang kanyang sarili dito. Ngunit ngayon, hindi na niya mahanap ang pagmamahal para dito. Sigurado ka ba talaga anak sa binabalak mo? Hindi niyo na po ako kailangang alalahanin. Sigurado po ako sa gusto kong mangyari at walang makakapigil sa akin. Ito ang pulbos ng Rowan. Galing ito sa isang uri ng halamang gamot na kinatatakutan ng mga aswang. Ginagamit ko din ito bilang pampausok sa mga mangkukulam. Isaboy mo lang yan sa kanila at siguradong masusunog sila kung madidikitan sila nito. Ito naman ang bulaklak ng ilang-ilang. Hindi na ito mabango dahil ibinabad ko na ito ng ilang ulit. Kung sakali na makalmot, makagat o malaway ang kanila, yan ang mabisang pangontra para hindi ka maging katulad nila at manghina. Mag-iingat ka. Sa mismong kabuanan, mas magandang makipaglaban sa kanila. Hindi sila vampira para masunog sa sikat ng araw. Pero nangihina sila at siguradong lalabas sila para kumuha ng makakain para manatili silang buhay. Maraming salamat, Nay. Hindi ako siguradong kakayanin sila. Pero sana lumayo ka dito. Siguraduhin mong ligtas ka at hindi nila magagamit laban sa akin. Napagplanuhan na natin ang lahat, Nay. Sumunod ka po. Hindi ako papayag na may isa pa silang buhay na makuha sa akin. Basta babalik ka. Huwag kang gagaya sa kanya na iniwan tayo. Opo, Nay. Hindi ako tutulad kay Itay. Iba ang mukha ni Claire at Aling Mendez nang dumating si David. Nagtaka siya kaya agad siyang napatanong sa kanyang asawa. Oh, anong meron? Wala. Bala ko nang bumalik sa Maynila. Sasama ka ba? Pero nandito ang trabaho ko. Maayos ng posisyon ko. Di maiwan ka dito. Si Inay, doon mo naman ninirahan sa kanyang tiyahin sa kabilang barangay. Ako naman, babalik sa Maynila para makipagsapalaran ulit. Kailan ba ito? Pwede mo ba akong bigyan hanggang sa katapusan lang? Huwag na. Kung may iwan ka dito, magpaiwan ka. Babalik ako sa Maynila. Sa ayaw at sa gusto mo, bukas na bukas din. May hindi pa kasi ako tapos gawin eh. Anong hindi mo pa tapos gawin? Hindi nga ba tapos? O takot ka lang iwan ang kalantari mo? Ay nako, Nay. Pagod po ako. Siguro po bukas na lang ako makikipag-usap tungkol dyan dito sa anak nyo. Mauna na po ako, Nay. Walang nagawa si Claire nang tumalikod at magpaalam si David. Mula nang mawala ang anak nila, hindi na masyadong nakikipagtalo si David kay Claire. Madalang din itong magtaas ng boses na parabang nagbabago ito. Alam ni Claire na hindi na maaaring magtagal si David sa probinsya dahil ayaw niyang malaman nito ang gagawin niyang pagpatay sa aswang na kalaguyo nito. Hindi nga alam ni Claire kung bakit hindi malang natakot si David. Kasi kung iba ang nakaharap sa mga aswang, siguradong babalik na ito sa Maynila para iligtas ang sariling buhay niya. Araw-araw ay naglalakad si Claire para makabisado ang buong pasikot-sikot ng baryo. Kumahanap siya ng paraan paano matatalo ang aswang na si Nora. Habang lumalapit si Claire sa bahay ni Ate Nora, ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ang bahay ay tila tahimik sa labas. Ngunit sa loob niya,
ay ang init ng galit at takot na nag-aalap. Alam niyang may mga lihim na nakatago sa lugar na ito at siya ang nagpasya na tuklasin ang mga ito. Matagal na nilang kilala si Nora at hindi niya akalain na ito pala ang nilalang na dahilan ng mga pagkaubos ng buntis at kabataan sa kanilang baryo. Ngayon, siya ay tinuturing na isang aswang sa kanilang baryo. Isang nilalang na kumukuha ng mga bata sa dilim ng gabi. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa mga ibang naghihinalang kapitbahay na ang bahay nito ay may mga lagusan at lihim na daanan na nag-uugnay sa mga pinagmumula ng takot sa baryo. Palapit ng palapit si Claire. Dahan-dahan lang siya para hindi siya mapansin ng kahit na sino o ni Nora. Narinig niya ang iba't ibang tinig sa hindi kalayuan. Pakiramdam niya ay nasa kabilang pader lang ito ng kanyang kinatatayuan. Sinilip niya ito sa maliit na butas ngunit wala siyang makitang malinaw na mukha dahil sa dilim. Nanatili siyang tahimik at nagmamasid. Umiinit na ang tribo natin dahil dyan Ano ba kasing ginagawa mo? Bakit kailangan 2 beses ka sumalakay sa loob ng 1 linggo? Mas mapapahamak tayo Anong gusto niya? Patayin ko na si Claire? Masyado naman kayong nag-aalala. Wala naman silang kakayahan para kalabanin ako. Isa pa, pauwi naman na sila ng Maynila. Kaya hindi nyo na kailangan mag-alala pa. Hindi mo kilala si Claire. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Bakit ikaw? Kaya mo ba? Hindi. Katulad ng hindi ko kayang kumain ng karne ng tao. Aswang ka na, Gab. Huwag kang umastang tao pa. Alam mo lahat ng ginagawa namin, kaya huwag kang mag-feeling inosente dyan. Huwag na kayong magtalo pa. Ikaw, Nora, matanda ka na. Umayos ka na. Huwag mong ipapahamak ang angkan natin. Hindi ko kasalanan na malayo sa trabaho ko ang pagiging aswang. Hindi kagaya mo na kaya mong pumatay ng bata nang hindi nila nalalaman. Hindi ko kasalanan tanga sila. Siguro nga, pero kasalanang niloloko mo sila. Sinasabihan mong mahina ang kapit at paiinumin mo ng pampalaglag. Ang talino mo talaga doon, kuya. Napakagaling dahil ang daming naniniwala sa iyo ay wala man lang silang kaalam-alam. Ay naka, mauna na ako sa inyo. Wag na kayong gagawa ng sakit ng ulo, mga bata. Hindi na nakalabas ng pintuan si Arnold nang lumabas si Claire. Agad siyang nambato ng maraming pulbos kaya napaatras ang 3. Hindi nila alam saan lalabas dahil konkreto ang loob ng kwarto na siyang espesyal na ginawa ni Nora bilang engineer. Claire! Mawalang iya kayo, mga halimaw! Nag-init ang ulo ni Claire habang dinuduro ang mga aswang sa loob ng silid. Ang mga mata niya ay puno ng galit at determinasyon. Nakahanda na siya sa labanan. Dala ang mga armas at gamit na pinaghandaan niya para sa araw na ito. Anong akala mo? Makakabuti ang ginawa mo? Kailangan mo ba talagang makialam? Wala akong pakialam sa mga plano niyo. Kayo ang dahilan kung bakit nawawala mga bata sa baryo. Mas masakit pa, ako mismo ang nawala ng anak dahil sa inyo. Claire, mag-isip ka. Ang mga tao dito, sila ang magdurusa. Hindi mo kayang talunin kaming 3. Kayo ang pumatay sa bata sa sinapupunan ko. Wala akong pakialam kung anong mangyayari sa inyo. Basta't matigil ang mga kasamaan ninyo. Umikot si Claire at inihanda ang pulbos ng Rowan. Sabay-sabay na ibinato sa mga aswang. Nagtaka si Gab at napaatras, habang si Arnold ay naghahanap ng paraan para makalabas. Patuloy sa pagsaboy si Claire ng pulbos ng Rowan dahilan para masaktan at masugatan ng mga kalaban. Ipinakita naman ni Arnold ang kanyang kakayahang pagalingin ng mga sugat gamit ng kanyang mutya at binigyan na rin ng lunas ang iba pang mga aswang. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos palayo dahil hindi sapat ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Limitado ito, lalo na kung mawawala ang mutyang ginagamit niya. Ang mutya ang nagbibigay ng kakayahang makapagpagaling kaya hindi niya ito pwedeng abusuhin. Lahat ng kanyang kilos ay ikinababalisa niya. Dahil na rin sa pagsaboy ni Claire ng pulbos sa paligid. Sa sobrang pag-iisip niya, hindi niya napansin na bigla siyang inatake ni David mula sa likuran.
Tumalsik si Arnold, dahilan para mapatigil ito. Wala ka na mapupuntahan. Wisit, gusto mo talaga mamatay ah? Hindi ako mamamatay dito. Ikaw yon. Sige, tingnan natin hanggang saan ang kaya nyo. Mabilis na sumugod si Arnold gamit ang kanyang mutya upang madagdagan ang kanyang bilis. Nagliyab ang kanyang mga mata at ang paligid ay tila lumalabo dahil sa kanyang kapangyarihan. Bawat galaw niya ay mabilis, ngunit ramdam ni David ang puwersa ng kanyang suntok. Mabilis namang umiwas si David at tila ba naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa gitna ng laban, napansin ni David ang mutya na nakatago sa dibdib ni Arnold. Alam niya ito ang pinagmumulan ng kanyang kakayahang gumaling at lumakas. Inipon ni David ang kanyang lakas at nagplano ng isang mabilis na atake. Sobrang bilis ni Arnold. Halos naiiwan nito ang kanyang mga anino at pinapalibutan si David ng mga ito. Habang umiikot si Arnold, nagpakawalan mabilis na suntok si David na tumama sa balikat ni Arnold. Nang bumitaw si Arnold sa kanyang pag-atake, agad na sinunggaban ni David ang mutya. Ang hawakan yan! At bakit? Agad na hinila ni David ang mutya mula sa katawan ni Arnold. Nawala ang ningning sa mga mata ni Arnold at nagsimula itong manghina. Binitiwan ni David ang isang malakas na sipa, dahilan para bumagsak si Arnold sa lupa. Tingnan natin kung hanggang saan ang makakaya mo nang wala ang mutya mo. Huwag mo nang subukan kunin ito. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng mutya. Ito ay nakatali sa akin. Sa dugo, sa diwa, sa akin lang ito. Ako lang ang kikilalanin niyang ama. So kung saktan ko ang mutya, sigurado masasaktan ka rin. Paano kung gamitin ko na lang ito laban sa'yo? Hindi mo naiintindihan. Hindi to basta-basta ba to? Ang mutya ay pumipili na may-ari. At sa akin ito ay sinumpa. Kinuha pa yan ng angkan ko sa dulong kagubatan ng badong ito. Ang dulong gubat na yon ang pinaghihinala ang bahay ng mga malalakas na enerhiya ng espiritu katulad ng mga diwata. Nagniningning ang kulay niyan. Indikasyon na pinipili niya ang angkan ko bilang may-ari. Kaya ibalik mo yan sa akin. Hindi mo yan magagamit sa gusto mo. Kapag nasa mga kamay mo ito, walang halaga yan. Dahil kapag nasa akin ito ang magbibigay sa akin ng lakas, bilis at higit pang kakayahan. Yan ay ginawa lang para sa aming angkan. Ang dugo at laman namin ang ginamit diyang ritual. Pilit na bumangon si Arnold kahit walang mutya. Wala na ang kanyang kakayahang palakasin ng sariling katawan. Nanginginig ang kanyang katawan at nangihina. Hindi ito matatapos ng ganito. Hindi ba? Para sa mga bata, para sa anak ko, ikaw na ang magbabayad. Mabilis na kumilos si Claire at inihanda ang pulbos ng Rowan sa kanyang kamay. Hindi na siya makapaghintay pa. Ang kanyang galit ay parang apoy na nag-aalab sa kanyang puso. Magsalita ka pa, Nora. Huwag mong akalain matatakasan mo ito. Sa bawat bata na sinaktan mo, may kabayaran. Claire, hindi mo alam ang sinasabi mo. Masyado ka mapusok. Claire, isipin mo mga tao sa labas. Hindi lang tayo nagbabayad dito. Baka hindi mo alam, Gab. Pero mga kamay nyo, maraming buhay ang nasira na. At hindi ko ito pahintulutan na mangyaring muli. Claire, mag-iingat ka! Nang biglang magdilim ang paligid, naging tahimik ang mga aswang. Sa pakiwari ni Claire ay dahil ito sa kakayahan ng mga aswang. Kanina kasi ay may sikat pa ng buwan na naaaninag sila, ngunit ngayon ay wala na. Alam ni Claire na ito ang pagkakataon niya, subalit hindi na tumigil si Claire. Agad niyang ibinato ang pulbo sa mga aswang. At narinig niya ang malalakas na sigaw habang nagsimula ang laban. Ngunit si Claire, sa kabila ng takot at pangamba, ay nagpatuloy sa kanyang laban. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ang nagtutulak sa kanya na ipaglaban ang bawat buhay na maaaring iligtas mula sa mga halimaw na ito. Hindi ito mangyayari. Claire, umalis ka na. Hindi na ako mawawalang muli.
Hindi ako titigil hanggat hindi kayo nahahatag sa kasalanan ninyo. Mga hangal, anong laban nyo sa katulad naming may kapangyarihan? Tito, pakiusap. Huwag niyong sasaktan si Claire. Nahihibang ka na ba, Gab? Palagi mo siyang pinoprotektahan, pero hindi ka man lang niya nagustuhan. Noon pa man, hindi niya nakikita ang halaga mo. Kaya anong karapatan mong makiusap, ha? Nabulag ng pag-ibig. Nagsalita ang hindi. Hindi ba kaya mo pinanganak na maaga si Claire? Ay para hindi na sila magsamang dalawa? Hindi nagpatinag si Claire. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa sigasig. Handang isakripisyong lahat para sa kanyang layunin. Alam niyang hindi madali ang laban. Ngunit sa bawat sigaw ng mga aswang, tila ba naririnig ang kanyang damdamin. Anong akala mo? Makakabuti ang ginawa mo? Kailangan mo ba talaga makialam? Wala akong pakialam sa mga plano ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang mga bata sa banyong ito. Mas masakit pa, kung mismo ang nawala ng anak dahil sa inyo. Claire, mag-isip ka. Ang mga tao dito, sila ang magdurusa. Hindi mo kayang talunin kaming tatlo. Kayo ang pumatay sa bata sa sinapupunan ko. Wala akong pakialam kung ano mangyayari sa inyo. Basta matigil ang mga kasamaan ninyo. Umikot si Claire at inihanda ang pulbos ng Rowan. Sabay-sabay na ibinato sa mga aswang. Nagtaka si Gab at napaatras, habang si Arnold ay naghahanap ng paraan para makalabas. Patuloy sa pagsaboy si Claire ng pulbos ng Rowan, dahilan para masaktan at masugatan sila. Ipinakita ni Arnold ang kanyang kakayahan na pagalingin ng mga sugat at gumamit ng espesyal na lunas sa ibang mga aswang. Dinidilaan lang niya ang kanilang sarili at nawawala lahat ng kanilang sugat. Ngunit hindi ito nakatulong sa sitwasyon. Mabilis siyang kumilos palabas dahil hindi sapat ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Bagaman may kapangyarihan siyang mas mabilis kumilos, limitado ito, lalo na kung mawawala ang mutyang ginagamit niya. Ang mutya ang nagbibigay ng kakayahang makapagpagaling, kaya hindi niya ito pwedeng abusuhin. Lahat halos ng kanyang hakbang ay nababalisa dahil sinabuyan ni Claire ng pulbos ang buong paligid. Sa sobrang pag-iisip niya, hindi niya napansin na bigla siyang inatake ni David mula sa likuran. Tumalsik si Arnold, dahilan para mapatigil ito. Wala ka na mapupuntahan. Pweset, gusto mo talagang mamatay? Hindi ako mamamatay dito. Ikaw yun. Sige, tingnan natin hanggang saan ang kaya mo. Mabilis na sumugod si Arnold. Gamit ang kanyang mutya upang dagdagan ng kanyang bilis, nagliyab ang kanyang mga mata. At ang paligid ay tila lumalabo dahil sa kanyang kapangyarihan. Bawat galaw niya ay mabilis, ngunit ramdam ni David ang puwersa ng kanyang suntok. Mabilis namang umiwas si David. Tila ba naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa gitna ng laban, napansin ni David ang mutya na nakatago sa dibdib ni Arnold. Alam niyang ito ang pinagmumulan ng kanyang kakayahang gumaling at lumakas. Inipon ni David ang kanyang lakas at nagplano ng isang mabilis na atake. Sobrang bilis ni Arnold. Halos naiiwan nito ang kanyang mga anino. Pinalibutan si David ng anino ni Arnold. Habang umiikot si Arnold, nagpakawala ng mabilis na suntok si David na tumama sa balikat ni Arnold. Nang bumitaw si Arnold sa kanyang pag-atake, agad na sinunggaban ni David ang mutya. Huwag mong hawakan! Agad na hinila ni David ang mutya mula sa katawan ni Arnold. Nawala ang ningning sa mga mata ni Arnold at nagsimula itong manghina. Binitiwan ni David ang isang malakas na sipa, dahilan para bumagsak si Arnold sa lupa. Tingnan natin kung hanggang saan makakaya mo nang wala ang mutya mo. Huwag mo nang subukan kunin ito. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng mutya. Ito ay nakatali sa akin. Sa dugo, sa diwa, ako lang ang kikilalanin nito. So kung saktan ko ang mutya, sigurado masasaktan ka din. Paano kung gamitin ko na lang ito laban sa'yo? Hindi mo naiintindihan. Hindi ito basta-basta bato. Ang mutya ay pumipili na may-ari. At sa akin ito ay sinumpa. Kapag nasa mga kamay mo ito, walang halaga. Ngunit kapag nasa akin, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas, bilis at higit pa. Yan ay ginawa lang para sa aming angkan. Ang dugo at laman namin ang ginamit diyang ritual.
Pilit na bumangon si Arnold, ngunit nang walang mutya, wala na ang kanyang kakayahang palakasin ang sariling katawan. Nanginginig ang kanyang katawan at tila nawawala ang lakas niya. Hindi ito matatapos ng ganito. Hindi ba? Para sa mga bata, para sa anak ko, ikaw na ang magbabayad. Mabilis na kinuha ni David ang isang malaki at mabigat na bagay na nakita niya. Agad niyang ibinagsak ito sa mutyang kwintas na hawak niya. Namilipit sa sakit si Arnold dahilan para hindi siya makapagpatuloy sa labanan. Sa kabilang bahagi naman ay naglalaban pa din ng dalawang babae. Hingal at pagod ngunit determinado. Magsalita ka pa, Nora. Huwag mong akalain matatakasan mo ito. Sa bawat ngata na sinaktan mo, may kabayaran. Claire, hindi mo alam ang sinasabi mo. Masyado kang mapusok. Claire, umalis ka na. Sige na. Mapapaama ka lang. Baka hindi mo alam, Gab. Pero sa mga kamay nyo, maraming buhay ang nasira at hindi ko ito pahintulutan na mangyaring muli. Isang sigaw mula sa hingal na si David para sa kanyang asawa. Agad niyang ibinato ang pulbos sa mga aswang at narinig niya ang malalakas na sigaw habang nagsimula ang laban. Ang pulbos ng rowan ay mula sa rowan tree at may kapangyarihang sumakit o makasugat sa mga aswang kapag isinaboy ito sa kanila. Dahil dito, tinuturing itong isang epektibong sangkap o pamproteksyon laban sa mga aswang. Ang konsepto ng ganitong uri ng pulbos ay katulad ng iba pang mga materyales tulad ng asin o bawang na may simbolikong kapangyarihan laban sa mga masasamang nilalang. Ang kanyang ina na si Mendez ang naganda nito para sa labanang ito. Hindi mapanatili ng aswang ang kanilang kontrol sa buwan kaya lumiliwanag ang paligid. Dahilan para mas makita ni Claire ang kanyang mga pag-atake at siguraduhin tatama ito. Ang bawat salita ni Arnold ay tila nagdadala ng higit pang takot at pangamba sa puso ni Claire. Ang galit at pagkasakit ay nag-uumapaw sa kanya. Ang pulbos na ibinato niya ay hindi lamang pangontra kundi simbolo ng kanyang determinasyon na ipaglaban ng kanyang mga pinaniniwalaan. Sa gitna ng laban, bumagsak si Claire at agad na nag-alala si David. Mabilis niyang tinali ang mga kamay ni Arnold gamit ang alambre na dala niya. Nabitiwan ni David si Arnold, ngunit hindi siya nag-atubiling ibuhos ang pulbos ng rowan sa mukha nito. Agad na sumigaw si Arnold sa sakit habang umuusok ang kanyang balat. Habang si Nora ay papalapit kay Claire, nahulog ang kanyang mga mata sa pilak na kutsilyo na tumalsik mula sa kamay ni Claire. Sa isang iglap, hinawakan ni Gab ang kutsilyo at walang takot na sinaksak si Nora. Kahit umuusok ang kanyang kamay mula sa matinding init ng pilak, hindi siya nagpatinag. Gab, bakit? Pagod na ako, Tia. Pagod na akong magtago at ipagtanggol ang angkan natin. Hindi! Unti-unting naagna si Arnold dahil sa pulbos na ibinuhos ni David sa kanya para itong alikabok na dinala ng malakas na hangin. Pero si Nora, kitang-kita kung paano nagsisigaw habang unti-unting naglalaho katulad ni Arnold. Kinuha ni Gab ang abo sa lupa at mabilisang nilunok. Huli na para pigilan ni Claire ang kaibigan. Parang sinusunog ang katawan ni Gab nang lunukin ang abo ng rowan. Unti-unti siyang naging abo sa harap ng kababata. Wala nang nagawa si Claire kundi ang umiyak sa bisig ni David. Dahil sa pagod at pagkaiyak, nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya sa kanilang bahay habang pinupunasan ng ina ang kanyang katawan ng bimpong binasa sa maligamgam na tubig. Hindi niya akalain na mawawalan siya ng malay pagkatapos ng laban. Ano po nangyari? Nasaan si David? Nasa trabaho niya. Nagpapaalam na para makabalik na kayo sa Maynila. Doon na lang daw siya magtatrabaho habang nag-aaral ka. 3 araw kang tulog. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Halatang mahal na mahal ka niya. Talaga po? Oo. Siya ang nagbantay sa iyo dito sa mahabang oras. Dinadala ka din niya sa bayan at sinasabing natutulog ka lang at hayaan kang magpahinga. Natapos na ang lahat, anak.
Madaming naghahanap kay Nora, Arnold at Gab. Ang mga taong pinalabas mo sa labas ng pintuan ng bahay ni Nora ay walang kaalam-alam. Pinalis ko din sila nang marinig ko ang sigaw ni Nora. Nagtataka nga sila pero sinabihan ko na lang yon ay galing sa pinapanood ko. Hindi ko pa nga sila makumbinsi. Mabuti na lang nandyan si Aling Rose. Salamat anak sa pagsasakripisyo mo. Salamat dahil pinili mong maging matapang. Ayoko na pong maulit ang nangyari sa akin. Ayokong meron na namang ina ang hindi makatulog dahil hindi nakakasigurong ligtas ang anak niya. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay siya naman pagdating ni David. Hindi ito pumasok sa trabaho para maalagaan si Claire. Diyos ko, Claire, gising ka na. Salamat sa Diyos. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka ba? Maayos pa ako sa maayos. Bakit kasi sumugod ka pa dun eh? Bakit tinarap ko silang mag-isa? Paano kung wala ako dun? Paano kung pati ikaw kinuha nila sa akin? Hindi naman mangyayari yon, di ba? Maayos naman ako at nagapi natin sila. Salamat nga sa kababata mo. Kung wala siya, baka wala ka na din. Mabait talaga yung Gab na yon. Narinig ko sa usapan nila na hindi talaga niya gusto maging aswang. Sadyang ginawa lang siyang aswang at tinanggap na lamang ito. Ang saklap pala ng kapalaran niya. Kung siguro ako sa posisyon niya, baka hindi na ako tumanda. Baka bata pa lang ako, kinuha ko ng sariling buhay ko. Uy, nagsiselos na ako ah. Ganyan ba talaga kayo kalapit sa isa't isa? Wala na yung tao. Hindi mo na kailangan pagsilosan pa. Close na talaga sila. Halos sabay silang maligo ng bata pa lang sila. Tawang-tawa lang silang tatlo habang pinag-uusapan ng kabataan ni Claire at ni Gab. Kahit hindi pa nakakatayo ng ayos si Claire, masaya na silang nasa maayos na silang kalagayan. Natutuwa si Claire dahil kahit papaano ay may magandang pagbabago sa pagkatao nito ni David. Simula nang nawala ang baby nila. Pakiramdam ni Claire ay may mabuting dulot ang pagkawala ng kanilang anak at ang mga aswang sa karanasan nila na biglang magkarelasyon. Kahit hindi nila aminin sa isa't isa, mas napamahal sila at minahal ang katangian ng meron silang dalawa. Ang pagkakaiba at pagkakapareho. Mag-iingat ka doon, anak. Siguraduhin yung dalawa na makakapagtapos kayo, ha? Sigurado po. Sinisigurado ko po sa inyo. Mag-aaral po ako na mabuti. Babalik po ako nakagraduate na ng kolehiyo. Hindi na po bata ang iuwi ko. Tutuparin po namin ang aming mga pangarap. Mahalin nyo ang isa't isa. Kahit bata pa lang kayo, patunayan nyo na tama ang desisyon nyong magsama. Ako ang susuporta sa inyong dalawa. Kung hindi nyo na kaya, umalik kayo dito. Welcome pa din kayo sa barong-barong na bahay na ito. Maraming salamat po. Habang palayo sila mula sa baryo, puno ng galak ang puso ni Claire. Alam niyang hindi na niya muling iiwan ng kanyang ina para sa wala. May bagong determinasyon siya ngayon. Sisiguraduhin niyang magtatapos siya ng pag-aaral at makakabawi sa lahat ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang mga karanasan nila, ang laban nila laban sa mga aswang at ang mga pagsubok sa kanilang relasyon ay naging mga mahalagang aral. Sa kanilang pagkakaibigan ni Gab, napatunayan niyang hindi matatawaran ng tiwala at pagmamalasakit nila sa isa't isa. At ang pagiging ina, napagtanto niya ang lalim ng pagmamahal ng isang ina. Walang hanggan, walang hinihinging kapalit, at laging handang magtiwalang muli para sa kapakanan ng anak. Natutunan din niya ang maraming bagay tungkol sa kanilang relasyon ni David. Alam niyang hindi sila perpekto. Ngunit sapat na para sa kanya ang malaman na natuto silang mag-adjust na mahalin ang isa't isa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba. Sa muling pagharap nila sa mga hamon, sisiguraduhin nilang pipiliin nilang palaging ipaglaban ang isa't isa. Wakas!